mag-Bane sila. Hanzo Harley, pili ka. Han. Or Amon, pwede rin. Bene, tingin ko nga Bene nga. Maganda yung Bene para Bene, diretso no? yung ulti. Yun, Hanzo, Harley, Bene, Amon, yan yung pinaka-pwede. Woo! Okay! Pakito. For Pakito long, nga. I Yes! think for the first time, Yes! we're finally gonna see him. Ang malapit dito talaga yung M5 M5 skin yung nilabas. Correct. They were ready. Special scenario. Handa sila Props para sa sa sitwasyon. Happy birthday, MLBB Happy birthday. talaga. MLBB. Yes. Happy birthday, MLBB, at happy M5 skin. Oo. Pakito. Happy But now- birthday din kay Caleb. Oh, happy birthday. Happy 11th birthday, birthday. Caleb. Well, with this Pakito pick, I think most probably magda-damage build ang Pakito na to. Yeah. So, definitely, kaya niyang mag-dash in agad towards that Iksha. So, yun lang yung kailangan maging conscious of. Pero, meron din namang Ruby yung kupanan ng TNC Pro Team. Quick pala, no? Quick movement coming in from Aurora, but TNC has the extra. Casters, pasok. Nailabas na ang M5 skin ng isang Pakito para sa kupunan ng Welcome to Mobile Aurora. Legends. At ang pag-uusapan natin ngayon, paano nga ba mapapagana ito ng Team Aurora? Lalo na Demon kahit ay may hawak nito. Oo, tsaka isipin mo, meron pang Matilda, meron kang lumilipad na boxer na pwedeng makita na bigla mo nang idadrop pa dun sa area na yun, naiwan pa yung N. Okay lang. Marami talaga naiiwan. Oh, hindi, joke lang. Pero ito na, simulan natin ang game number 2, TNC Pro Team at Team Aurora. Maagang salubungan kagad sa magkabilang kupunan. Pero gusto ko yung sinasabi mo dito, Ate Chantel, na mabilis ang pag-ikot. Lalo na may Matilda sila nakasama dito. At alam naman natin, nailabas na naman ang munting ibon ni Renny J. Oo nga eh. Tsaka parang dito sa side ng Aurora, parang pwede na bilisan yung kanilang teamfight prowess. By the way, Rupture yung gamit dito ni Hatred on the Vexana. So, just imagine how fast yung kanyang clear na minion. Kakatry ko, yun yung sinasabi ko din sa'yo kanina na pag pumutok yung di ba yung passive, ng Vexana, sobrang bilis mag-clear. So probably ganun yung gustong gawin dito ng DNC. And speaking of aggression, parang ganun din yung ginagawa nila ngayon. Same with game number 1. Pero may sagot yata yung side ng Aurora dahil merong mga pokes laban kay SDCYZ. But look at heads! Merong terrified dadating si Edward. At makakatakas ang mga players na medyo delikado. O, nag-change angle ng camera. Sabi nung cameraman, mamaya na kasi. Oo, parang alam na ni cameraman na Wala buhay na yan yan. eh. Nagamit na yung mga skills eh. Buhay na yan. Pero level 4 na rin. Ito yung si SDCYZ. Kaya pala pumalag din ng TNC, no? Kasi remember, kapag nakajulan ka, level 3 lang, enhance na kagad Ay, yung oo mga nga skills mo. pala. Yung chain, yung sword, yung sight. Depende na kung Enhance anong gagamitin na mo. agad. Yun nga eh. Oh, yun kasi talaga yung pangalan. Oh, enhance talaga ang pangalan. No? Enhance skill. Basta may enhance talaga yung skills. Tama. Yung skill name. Ayan. O, eto na. Isa sa mga gagamitan ng mga enhanced skills din. Dito SDCYZ is gonna beat the turtle na kanila sinisimulan ngayon. Meron pag zone. Mukhang hindi yata abot dito si Demon kahit dahil mapipigilan lang din naman dito ni Escalera. So, dadating mga players dito ng Aurora. Merong terrified na rin na gagamitin doon. So, alis muna sila. Nakuha na yung gustong kuhanin. Ganun naman eh. Pag nakuha mo na yung gustong kuhanin, alis Alis ka na. Tama. Tsaka hindi na rin worth it. Naku, may pagsabayan dito ang Aurora TNC. Kasi nga naman, may laning phase na kasama eh. And tinan mo naman, si Renny J ay nakatakas din with that initiation from Escalera. And hanggang ngayon, na level 3 pa lang itong si Renny J. So pwede nilang samantalahin ang pagkakataon. Demon Kite ay tuloy-tuloy lang sa kanyang pagpa-farm. Parang walang signs na huminto itong Pakito na ito, di ba? Oo, so talagang gusto lang nilang ituloy-tuloy if ever. So parang pabilisan na to para sa mga junglers natin. Pagdating dun sa mga kakaibang chururut. May code kasi. Oo nga, ito Ayan. hindi chururot. Ito Ayan. ay in-game code, no? I-type nyo lang dyan, Miss Legends. Kasi nga naman, na rin yan eh. Mag-start na yan September 28 hanggang October 1. Oo. Wait lang, kasi may pamakad. Ginamit niya Eternal Guard, First Blood. Laban dito kay Renny J. So yung Miss Legends din natin, by the way, isa rin sa mga pwedeng panoorin. So mini-series din siya, sinabi kanina ni Miss Chai, isa sa mga marketing natin from Munton. Oo, tsaka gustong-gusto ko yung mga cast dyan. Si Kailin, si Ayan, Kobe, ay, si ay, Crescenda. Oh, fight na! Si Domeng, grabe yung mga yung mga kilid moves.
Ayun na. Tamang iwas lang sa Domeng! Geddy. Domeng! Tamang iwas lang sa Geddy si Domeng. Ang At si tibay! Domeng, kamunti ka pa nga makakuha ng kill sana, pero apat na players sa TNC na dun sa may top lane. Dadating si Yue, gagamitin Eternal Guard, si Kozen, kanya magiging target. Dadating na rin dito Si Renny J. si Renny J. Pero medyo mahirap nang ipilit for a team fight dun sa area na yon. Okay, nag-aabang si Demon Kite. May mana-knockout strike ata. Yan na naman ang pagsugod ng Team Aurora. Ay, pero si SCCWC, meron sagot ha. Meron dalawang mananakap dito ng mga players sa Aurora. Ginamit na rin ni Hatred yung kay Flicker para makasecure na kill. Laban dito kay Renny J. Tumba si Renny J. Second death para dito sa ating Healman sa ngayon. Dahil hindi nga siya hitman eh. So ngayon naman, para sa TNC ay mayroon ng 1,000 kalamangan. Magandang simula ito para sa Phoenix Army. Pero yung Turtle ay sinisimulan na rin ng kanilang kupunan. Ito na naman ang nagiging storya mula sa TNC. Ay! Game number 1, ganun din. Pero may bakbakan pala sa may top. Oo, gusto sana kumuha ng kill, pero ginamit yung full barrage. Makakapasok ba si Demon Kite? Medyo liliko saglit. Pero hindi makakasakay doon kay Renny J. Habang nangyari si Domeng nag-try na mag-poke ng Tori doon sa may top lane. At si Renny J dito na-target ng mga players ng TNC. So medyo maganda ang nangyari dito para sa TNC dahil lamang din sila in terms of gold. Oo, tsaka gusto ko yung ginawa dito ng TNC, no? Kasi mahirap nga namang umabot doon sa mga heroes ng Team Aurora. Kasi normally pag nakakita ka ng Pobius, naka-Vengeance. Pero Ay, ito oo kasi nga. flicker. Gusto niya talagang humabol kung saan man papunta at patungo itong Team Aurora ngayon. Successfully nakabasag na ng Torre dun sa may bandang itaas ang TNC Pro Team at 2,000 na rin ang kanilang kalamangan. Oh, tama ba? Parang ang gustong gawin nila ng TNC is pabilisin agad yung farming ni Kozen. Kasi parang nasa top lane siya kanina. Nasa may mid lane siya ngayon. So sinasama na siya dito lagi ng kanyang mga tropa. Pinapa-double lane na, kumbaga. Mhm. 'Di ba? And malaking tulong ito, lalo na siya ang isa sa mga main damage dealer ng TNC Pro Team. Though may pang-abot din naman ang Team Aurora. And gusto ko yung sinasabi kanina sa panel, no? Same idea, same Aha. mechanic doon sa isang Benedetta. Itong Pakito, sobrang daming dash. And alam mo naman, medyo nasanay kasi tayo na si Edward ang gumagamit ng nga pala. Pakito, no? Yung mga Edward Edward Balboa. Na? Oh, so parang ano muna dito, iba muna ang ating makikita. So ginamit yung conceal by the way. So merong impormasyon mga players dito ng TNC. Nandito Domeng. pala si Domeng. Pero nandito na naman si Renny J at si Demon Kite. Ano ba yung sinasabi natin? Ay! Pag-ibad ng isang boxingero. Pero hindi tutuloy dito ng Aurora at si Heads naka-ready na rin para dun sa backup sana ng Aurora. Ang bilis ng reinforcement dito mula sa TNC, no? Sumama kagad itong si Heads doon sa may bandang itaas. Baka nga naman malugi ang kanilang kupunan. Ngayon, Team Aurora nangangapa pa rin kung ano ang mga next steps nila patungo dito sa ating mid part. Ang pinakahuling pagong ay buhay na rin. Nakaabang na dito ang TNC Pro Team. Target data nila itong top lane na si Domeng na naman ang Oo. pinupuruhan. Talagang pinagigigilan nila si Domeng! At si Renny J, biglang napuntahan na doon ng mga players ng TNC. So lumalaking kanilang kalamangan habang nangyayari yun. Sinisecure na pala din ni SDCYZ yung turtle. So biglang likudin muna dito ang play na side ng Aurora. Parang may aabangan dun sa... Ay, sino kayong makakasalubong? Sinong una makakaset up ng play? Yung duo ba dito sa may gilid? O yung dun sa may gitna ng TNC? Okay, atras muna dito. Heads pwedeng humabol. Nagamit na niya yung kanyang ultimate. And si Demon Kite ay kailangan din lamang umatras. Ngayon, nasa 7 minutes and 25 seconds na tayo ng ating game. And hanggang ngayon, wala pa rin nakukuhang kill dito ang Team Aurora. And kailangan samantalahin ito ng TNC. Remember, nung game number 1, gantong-ganto rin. 3 death din kagad para kay Renny J. At nagmula yon sa lahat ng mga setup dito ni Escalera. Ngayong bilihan ng mga items. Heptasis para dito kay Demon Kite. And isa pang item para dito kay Domeng. Actually, naka-golden staff. Golden staff pala yung nabili niya. Oh, ang ganda ng binili nga po dito na parang ganito rin nangyari kanina sa TNC versus Aurora. Difference lang is, nabibigyan na si Domeng at Ayun na bibigyan na naman. ulit dito si Renny J. Gagamitin yung Circling Eagle para na magkaroon ng konting shield ng time din para mag-clear lane and wave dun sa may gitna. Habang si Demon kahit halos wala ng buhay, pero kasama niya rin naman si Edward kaya hindi itutuloy ni SDZYZ supposedly kill against him. Yeah, kailangan mo nang umiwas dito ni Demon kahit ilang beses na siyang tika ng mamatay sa mga nagiging action na inahatid dito ng CNC Pro Team. Habang nagsasama-sama sila dito sa may bottom lane, may plano ata sila, iahatid si Demon kahit o si Domeng
doon sa pagpupuntahan dito ng Team Aurora. 30 seconds para sa unang Lord ng laban. Nakaabang din dyan si Escalera ng si Silip kasi flicker available para sa kanya any moment. Ay, pwede siyang sumetap dito, ha? Oh, tsaka pwede kasi pumasok. Ayan Ito na na. yung sinasabi mong pag-set up para sa side ng TNC. Kaya naman US gonna be down. Full barrage. Ginamit na rin. Walang minion wave yung side ng TNC. Kaya hindi na masira yung Torre doon sa gitna. SDZYZ is here as well para sumama. Para magkaroon ng another kill para sa kanila. Enter ng guard para matuldukan. Para exclamation point. Nakita natin. Domeng! Boom! Ay makukuha na rin. Triple kill para kay Kozen doon sa may bandang gitna. At masira na nga rin nila yung Torre habang si Edward pipilitin na depensahan yung dalawang minion. May kasama pang EG Boy para dito sa TNC. Galit na galit ang TNC dito. Nakita natin, hindi man lang nabigyan ng pagkakataong makasapak itong si Demon. Kahit same with Domeng, wala na rin yung aura doon. Yung Lord ay available na. Pwede na nga simulan ng TNC. And I doubt na makaabot at makahabol pa ang Team Aurora doon sa naging team fight. Ayun, pagpasok ni Renny G, hindi man lang naipagpag yung kanyang backpack doon. At hinahabol pa talaga itong si Domeng. Napagandang skill management para sa TNC at 7K na ang kanilang goal lead. Oh, speaking of management, nakadugtong din kasi siya sa mga heroes dito ng TNC. Parang lahat din ng mga heroes nila is technically merong crowd control. So even dito yung mga skills ng isang Vexana, even kay SZYZ, kaya din siguro madali lang para sa kanila na mag-group up. It's something na kailangan ditong abangan ng Aurora dahil merong Lord ang TNC sa may middle lane. Okay, kailangan nila kumapit kung sino na naman para kay Escalera. Sino kanyang uhulihin? Ayan na! Si Edward ang magiging target nila. Escalera is gonna be down, pero may pinito ng flicker. Barrage. Full barrage, medyo bitin yung distansya. Pero yung Lord na dito pa rin ang kailangan depensahan. Aurora, ginamit na rin dito yung mga knock-up from Yue. Sakit! Habang si Heads ay medyo masasaktan. Sunog! Isang guhit na lang. Ay! Buhay pa rin dito si Heads. Napagpag yung apoy. Napagpag yung apoy sa damit dito ni Heads. At nakaligtas pa nga rin naman makaka-recall ng mapayapa ang Team Aurora dito. Maganda ang naging counter engagement nila. Natunaw yung Lord. Pero hindi papayag dyan ng TNC. Parang isa pa ata ang gusto eh. Oh. Oo, Tora pa rin dito sa may bottom lane ang kanilang gustong kuhanin. Actually, pwedeng bantayan. Bonito yung purple buff dito ni Demon Kite. Pero based on the movement ng TNC, parang ayaw na rin nilang i-risk. Yung mga masisikip, feeling ko sa mga moments na ganito, napakaganda para kay Demon Kite. Yung mga medyo Masisikip na eskinita. masisikip na eskinita. Yun nga, mahirap dyan. Kasi dyan nasaksak si Elsa, sabi nga sa isang kanta. Pero ngayon, sa si Kozen ay maganda rin ang nagiging Ay, alam. ay! Oh! Hindi na naman nakalipad itong si Renny J. Fifth death para dito kay Renny J, pero walang minion wave yung TNC sa may middle lane. So inaantay na mag-flow dito yung top lane, even bottom lane. So grabe yung zone out na ginagawa and very consistent. By the way, si Escalera na haltakin. Kahit sino mga players dito ng Aurora na nasa harap. Ayan na yung minion na inaantay. Successfully yata masira nila. Trap na yung Elefante at si Yue at tinarget to full barrage. Ginilit na rin para matarget na rin yung mga players dahil nasira na yung Torre sa gitna. Si Edward makawala na rin. Ito na yung pasundok. Para kay Demon kahit pa rin sa pat mo nakasuntok ng mga players dito ng TNC. Renny J is the only player left para dito sa side ng Aurora dahil mapapantay ang ating laban at tapusin pa na isang maniac para dito kay Kozen. TNC Pro Team para sa game number 2. Nakaisa ang TNC against